Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalahad ng isang mister na muntik nang masira ang pamilya dahil sa kawalan ng sariling disposisyon sa buhay. Siya ay si Hill. Kampante ko nang magpaksal kami ng misis ko dahil alam kong nakasuporta sa akin ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Huli na nang mapagtanto kong bilang isang haligi ng tahanan, ako pala ang dapat maging sandalan at hindi pwedeng ako ang sumandal at dumepende sa ibang tao. May iniaalok na pwesto sa akin si Marie para sa meat shop natin. Mas maganda yata doon kesa naman dito lang tayo sa bahay. Mas dadami ang customer natin kapag lumipat tayo. China, maayos naman ang benta natin dito sa bahay. Mas mabuti rito, hindi ka nalalayo. Andiyan pa si Mama. Matutulungan ka kapag may ginagawa kang iba. Hill, gusto ko lumago ang negosyo natin para naman hindi ka nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Maayos naman ang kita natin dito, di ba? Kukunti ang tubo. Mas gusto ko doon sa iniaalok ni Marie kasi nasa downtown proper. Magpabayad ka pa ng renta doon eh. Mababawi naman natin ang gastos dahil mas marami tayong maititinda doon. Hindi gaya dito na limitado lang kasi kukunti ang customer. O sige, tatanungin ko si Mama kung anong suggestion niya. Si Mama? Oo, bakit? Ayaw mong konsultahin muna si Mama bago tayo magdesisyon? Hindi niyo kukunin yung pwesto? Ayaw ni Mama. Bakit? Siya bang dapat na magdesisyon? Ay, nako Marie. Kung alam mo lang. Ay, bakit? Hindi niyo ba kaya magdesisyon bilang mag-asawa? Ako kaya ko. Pero ang asawa ko, hindi. Ay, hindi naman yata pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo, nasa tamang edad. Hindi na kayo teenager ni Hill. Hindi na ako nakipagtalo pa, Marie. Babae ako at kailangan kong magpasakop sa asawa ko. Uy, case-to-case basis yan, China. Magpapasakop ka lang sa asawa mo kung tama ang desisyon niya. Eh, paano pala kung sinabi niyang tumalon kayo sa bangin? Ano, tatalon ka rin? Ako, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko. 5 taon na kaming kasal ni Hill. Pero pati brand ng gatas para sa anak namin, dapat tanungin muna si Mama. Ano? Kapag nagkakasakit ang dalawa naming anak, dapat si Mama ang magbibigay ng reseta. Mas naniniwala pa siya kay Mama kaysa sa doktor. Kapag maglalaan ng pera para sa mga gastusin, dapat magtanong muna kay Mama. Ganon? Eh, ikaw, ano palang papel mo sa pamilya mo? Wala. Tagasunod lang kung ano ang sabihin ni Mama. Ano yan? Uniform ni Kylie. Ha? Magsuschool na siya 3 weeks from now. Na-enroll mo na pala si Kylie. Oo, excited na nga siya. Kanina, hinihila niya na yung bag niyang may gulong. Parang kailang lang. Pinagbubuntis mo pa lang ang panganay natin. Ngayon, mag-aaral na. Sinabi mo pa. Hill? Ay, Ma! Hill, Ma, kakausap ko yung inaanak ko na teacher. sino? Si Annie? Oo. Sa private school na pala siya nagtuturo. Ay, doon yun na lang i-enroll si Kylie. Kinausap ko na siya. Ang sabi ko naroroon naman siya sa eskwelahan, di bantayan na rin niya ang apo ko. At tiyakin niyang hindi aawayan ng mga kaklase. Naku, mabuti naman, Ma. Pero Ma, na-enroll ko na si Kylie. Ha? Saan? Dito, sa private school din, malapit sa atin. Oo nga pala, hindi mo ba tinanong si Mama bago mo in-enroll si Kylie? Ay, China, ilipat mo na lang. Total, hindi pa naman pasukan. May oras pa. Pero Ma, may uniform ng anak ko. Magkano ba ang ginastos mo? At babayaran ko? Wag na, Ma.
Bukas, ipapatransfer ko na lang si Kylie. Hill? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Akala ko nung una lang ganyan ang asawa mo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya nakakakawala sa saya ng nanay niya. Tay, parang hindi ko na kayang magtiis. Bakit hindi mo kausapin na masinsinan si Hil? Ilang beses ko na pong ginawa yan. Pero palagi niyang sinasabi na wala naman daw masama kung sumunod kami sa mama niya. Kasi tama naman daw ang mga desisyon niya. Ang tanong, sino ba asawa niya? Tandaan mo, nang ikasal kayo, dapat una ang Diyos at pangalawa ka sa prioridad niya. Pangatlo ang mga anak niyo, pang-apat naman ang trabaho. Kaming mga magulang, nasa panlima o pang-anim na lamang sa prioridad ninyo. Ano bang gagawin ko, Tay? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya mo bang kausapin ang biyanan mo? Bakit, China? Ma, pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan? Alam niyo naman pong iginagalang ko kayo, hindi po ba? Wala na po akong nanay, kaya mula nang maging kami ni Hil, itinuring ko na kayong totoong ina. Mahalaga po kayo sa akin. Pero, may sarili na kasi kami pamilya ni Hil. Gusto ko sana matuto na rin si Hil na magdesisyon ng sarili niya. Oh, tapos? Kaya lang po, sa tuwing may gagawin kaming desisyon, gusto niya kukonsultahin muna kayo. Oh, anong masama doon? Ayoko po sana siyang masanay na umasa sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya nagiging responsable sa mga mahalagang desisyon dahil kayo lagi ang tinatakbuhan niya. May sarili na po kaming pamilya. At gusto ko sana ang mga desisyon ay manggagaling na lang sa aming dalawa. Ang dami mo pang sinabi. Ang gusto mo lang namang ipakahulugan pakialamera ako, hindi ba? Ay. At ayaw mong nanghihimasok ako sa inyo. Hindi po sa Ay, naku, ganun, naku. Ma. Mamaya natin ito pag-usapan kapag nandito si Hil. Tingnan ko lang kung masasabi mo to sa harapan niya. Ma. Ito pa katandaan mo, ha? Nanay ako ng asawa mo. Kung hindi ko siya pinagbuntis, wala kang asawang kumakayod araw at gabi para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? Minsan ba nalagay na kayo sa alanganin dahil sa mga desisyon ko? Baka nga kung hindi dahil sa akin, wala kayong negosyo ngayon. Hindi siguro sa maayos na eskwela nag-aaral yung anak mo at baka isang kahig, isang tuka na yung pamilya nyo. Dahil hindi ka naman marunong sa buhay. Sina, bakit naman kailangan mong pagsabihan ng gano'n si Mama? Ha? Hil, sorry kung hindi kita sinabihan na kakausapin ko siya. Alam ko kasi hindi ka papayag Pero wala akong intensyon, nasaktan siya. Pero nasaktan pa rin siya. Umiiyak kanina habang kinakausap ako sa cellphone. Naku ba naman? Wala ka bang pagmamalasakit sa nanay ko? Ano ba ang problema mo sa kanya, ha? Hil. Pinagsisilosan mo ba si Mama? Kung sa decision making, sa kanya ako mas may tiwala dahil alam na niyang gagawin. Ano? Ano sinabi mo? Sina, pwede ba? Huwag ka naman sanang arugante. Ang dami nating utang na loob kay Mama.
Ano ba naman kung pakinggan natin ang opinion niya? Ano ba naman at anong masama kung sundin natin ang mga payo niya? At ako, paano ako, ha? Paano naman ang papel ko sa pamilyang ito? Sino? Hiyal, sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang ako nagpapaubaya. Hiyal, asawa mo ko! Tayong dalawa ang dapat na magkaramay. Hindi pwede palagi mo ako isinasantabi. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi ka na bata. Huwag ka na magtagong sa saya ng nanay mo. Manindigan ka. Sino? Dahil ikaw ang padre sa pamilya. Ikaw ang haligi na tahanang ito. Pero kung ayaw mong gawin yan, mamili ka. Ako o si Mama! Kaibigan mo ko. At ayoko makipagplastikan sa iyo, pare. Ang totoong kaibigan, pinupuna ang mali ng kanyang kaibigan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mali. Tama si China, pare. May pamilya na kayo. Kung may nag-uusap man sa mga desisyon sa inyong pamilya, maliit man o malaki, dapat kayong dalawa yun. Eric, Kung kukonsultahin mo nanay mo, okay lang yun. Pero dapat nag-usap muna kayo ni China. At kung may hindi kayo mapagkasunduan, ayun, tsaka lamang kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Pre, irespeto mo naman ang pagiging misis ni China. pero pare, paano si Mama? Ayoko maramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa amin. Uy, hindi naman sa hindi na siya mahalaga. Pare, kailangan niya ring maunawaan na may asawa ka na. At kailangan ka na niyang pakawalan para matuto ka na rin. Kasi hindi naman habang buhay na nariyan ang mama mo, nakasama mo, di ba? Eric, tatanungin kita. Oh, Anong klase ba akong padre de pamilya? Bakit ganito ako? Sa totoo lang, natatakot kasi akong magkamali. Kaya para sigurado, si Mama talagang inaasahan ko. pare, sorry ha. Huwag kang duwag. Ah, Lalaki ka, pare. Ikaw ang leader ng pamilya niyo. At isa pa, normal ang magkamali. Ayos lang magkamali. Ang mahalaga, pare, matuto ka. Kaya ako sa iyo bukas. Kapag medyo matino na yung isip mo. Sorry, ha? pare, Ikaw ang humingi ng tawad kay China. China, patawarin mo ako. Buong buhay ko, nakasandal talaga ako kay Mama. Pakiramdam ko kapag muwa ako ng sariling desisyon, mapapahamak ako. Tayo akong mangyari yun. Lalo na't maapektuhan ka at ang mga bata. Pero tama ka. Pamilya na natin ito at dapat ikaw ang pinakikinggan ko. Lalo na't hindi ka naman maghahangad ng anumang ikasasama natin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko maipapangakong magbabago kagad ang lahat. Pero unti-unti kong sisikaping maging isang responsableng padre ng pamilya. Salamat naman. At naunawaan mong ibig kong sabihin. Salamat dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Salamat, China. Ma, sana maunawaan mong napag-usapan namin ni China. Ano? Ibig mong sabihin kasalanan ko dahil nakikialam ako sa buhay niyo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Hil. Kasi ayoko magkamali kayo sa inyong mga desisyon. Wala ho kayong kasalanan. Ako may mali. Dahil hindi ko pinaninindigan ang pagiging lalaki ko, ang pagiging padre de pamilya ko. Sana maunawaan yung obligasyon ko bilang asawa at ama na panindigan ang pamilya ko na hindi umaasa sa inyo. Huwag ko sanang sasamang loob nyo. Hayaan nyo lang kami ni China na magdesisyon sa buhay namin. Hayaan nyong matuto ko sa buhay. Ay, oo, sige. Naunawaan ko.
sa isang banda may mali din naman ako. Hindi ko naisip na sobra akong nanghimasok sa buhay ninyo. Hindi kita hinayaang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ni China. Hayaan mo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero narito lang ako kung sakaling kailangan niyo ang aking tulong. Salamat, Oma. Salamat sa pangunawa niyo at sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa aming pamilya. Kung may ipinagpapasalamat man ako, yon ay ang pagkakaroon ko ng maunawaing asawa na hindi kaagad sumuko sa akin kahit napakarami kong pagkukulang sa aming pamilya. Ngayon, mas nagagampanan ko na ng maayos ang aking papel bilang isang asawa at ama ng mga anak ko. Ako po si Hil at ito ang aking buhay. Iba't iba ang mga kinakaharap na sitwasyon ng bawat mag-asawa. Ngunit lahat ng problema at hindi pagkakaunawaan ay nasusolusyonan lalo na kung nag-uusap at nagbibigayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin at Phil Cruz sa papel na Hil. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.